Ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yan talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya ako, hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. Nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga na nangyari. Na akala ko kasi trabaho. Tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yon. Kasi yun na rin ang year ng filing of candidacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Pero nung nakita namin na maaga siya, naano din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At least alam na natin kung ano yung ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka, laki yung kanilang ang tinatawag ko sa kanya PR atake kasi nung unang nangyari yon nung 2023 kasi 2025 na tayo no 2023 doon sa budget ng Department of Education and Office of the Vice President, sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila ang unang baba was 25 million para banatan ka. So, sabi niya, I'm sure meron pa yung ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung banat. So, tapos napapansin nyo kasi, meron, tapos nawawala, tapos meron. Hindi depende kasi yan kung ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang budget. Yes, ganyan. Ganyan kasi yung pag-atake. So medyo well-funded machinery yung attacks nila. Pero makadaog long better. Nasa Guinness, nakita ko nga yung